Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga truck na kahambalang sa kahabaan ng Balibago Road sa Balayan, Batangas, peligro ang hatid sa mga residente. Narito, panoorin po natin. Sa unang tingin, aakalain mong parking lot ng mga truck ang lugar na ito. Paano ba naman prenteng-prente ang mga truck driver ng LV Construction and Trading na gawing parking ang Balibago Road sa Balayan, Batangas? Itong reklamong ipinarating ni alias Manny sa Kilos Pronto. Ayon sa kanya, halos araw-araw kung pumarada dito ang mga truck sa kanilang lugar. May inuupahan daw kasing maliliit na kwarto ang mga driver malapit sa lugar kaya dito na rin ipinaparada ang mga truck. Dahil dito, nag-aalala ang mga residente na malapit sa kanilang lugar. Minsan na raw kasi itong naging sanhi na aksidente matapos masagi ng truck ang isa nilang kapitbahay. Kaya naman, bago pa man ito masundan, nais raw sana nilang mapaalis sa mga truck na nagahari-harian sa kanilang kalsada. Babalikan ho natin. Ito yung kwento, Tolben. Last week pa ito. Nagrereklamo yung mga residente ng Balayan kasi ginawa ng parking lot yung highway. Grabe nga. Ang sagot initially ni chairman sa atin ay kasi yung mga driver ng truck na yan dito natutulog sa aming barangay. Ha? Oho. Anyway, makakausap natin ang Chief of Staff ng Mayor's Office sa Balayan. Walang iba kundi si Norilyn Miranda. Magandang hapon po, Norilyn Miranda. Magandang hapon po mga sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Kasama natin si Ben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo, ma'am, sa Kilos Pronto. Ano po? Okay po, sir. May nilapit lamang po sa amin, dyan daw sa Balayan, meron diyang, ano bang lugar yun? Oo. Barangay Sambat. Barangay Sambat, nakaparada itong 8 o 7 truck, ito dump truck, ng isang construction company dahil naghahawling. Pero mga tiga Bulacan ho ito napadpad dyan sa Batangas. Ngayon, pumaparada sila dyan sa highway. Natatakot yung mga residente, motorista, baka paggabi, mabangga sila dyan. Okay? Paano ba ito? Sagot daw ni Kapitan siya, pinopolitika daw, Tolben. Pinopolitika na naman ako ng mga tiga-Balayan. At saka ang sagot niya ho sa amin initially, last week parang Alex, yung mga driver kasi na yan, dito sa akin na nakatirang barangay. Nagre-renta sila dito ng kubo. Ay, naku. So, parang gano'n ang sinasabi. Livelihood. Oo, no, Ma'am Miranda. Paano po ito, ma'am? Apo, ganito po sir, nung pong inireport po sa akin ng isang staff po namin dito na tumawag nga po yung isa yung staff sa amin regarding po diyan, akin po agad yung itinawag po kay Kapitan. At sabi ko po ay kung meron nga pong ganoong mga truck na nakaparada po diyan. So, yun po ang initial namin na ginawa. At pagkatapos po, sa direktiba rin po ng aming municipal administrator, yan po ay pinapupuntahan na po sa aming DMG at saka po sa permits po kung ano nga po ba yung mga truck na iyan. So, yun po ang aming initial na ginawa po. So, pa-follow up po namin yan bukas ulit kung ano po yung re-report po sa akin ng mga tao po. Ang gusto lang namin, Ma'am Norilyn, mawala po yan dyan. Dahil kung nakikita, kung nanonood po kayo ng TV ngayon, 2 lanes lang po ito. Parking lot. Ginawang parking lot yung shoulder. Tama. Dyan paparada yung bababa ang mga pasahero o baka pag may naplatan, lalo na paggabi dyan sa Balayan, napakarami mga motorsiklo na walang ilaw. Baka mabangga ho sila dyan, ma'am. Yung mga tricycle.
parang madami-dami ito. 8 truck ho ito eh. Apo, Ang sir. gusto sana naming marinig, ma'am, sa tanggapan ninyo na wala na po yan. Yun po ang gusto namin marinig, ma'am. Eh. Apo, sige po sir. Amin pong pinacheck na nga po iyan. Wala pa lang pong nire-report po sa akin. Malayo pa ba yan sa City Hall? Mga ilang kilometro? Naman po, opo. Siguro po ito ay mga, kung tricycle ho ay mga 10 to 15 minutes po sir. Lapit lang. Malapit lang pala, ma'am. Akala ko naman sa Tagaytay yan. Kung 10 o 15 minutes, kung inutusan nyo kanina, dapat, wala ba rin cellphone dyan? Ma'am, pwede naman tumawag sa yung spotter nyo na, ma'am, nandito pa yung mga truck. Wala pa bang tawag? Apo. Hindi pa lang po bumabalik po sa akin dito ang mga Naku. tao, sir. Apo, nandito pa naman ho ako sa opisina. Ganito na lang, ma'am. Tatawagan ka ng staff namin. Kami po magtatapos ng alas 6 ng gabi. Sana po, bago mag alas 6, may report na kayo, sasabihin sa staff namin na wala na po yung mga truck. Ano po? Yun. Kasi ito programa po namin, ma'am, inaasahan ng kababayan namin, kilos pronto Yan. po ito. Kilos pronto. Dakidlat ang bilis. Yan. Hindi po namin pinapabukas dito ang problema. Kung kaya pong gawan ngayon na paraan, ngayon na. Ano po? Unless mahina si Mayor. Apo, sir. Ma'am, so, mahina ba si pwede ba yan ngayong araw? Wala na yung mga truck dyan? Yun. Okay po, sir. Sige po, ating pong bibigyan po agad kayo namin ng sagot dahil nga po sa... Kilos pronto, ma'am, hindi kilos pagong. Oo. Tama. Oo. Alright. Sige. Okay. Okay po. Salamat po, sir. Sige. Balikan natin ito si Nori Limera sa bago bagay. tayo Chief of magkaroon. Staff ni Mayor. Kung makaabot naman sa dyan diyan sa inyong mayor, Okay. ayusin nyo na Baka lang. si Mayor nandoon sa arena. Anong ginagawa sa arena? Cockfighting arena. Ay, sabo! Sus, May 3 units. May